too deep. Oh, how desperately He wants us. Things of earth stand next to Him like a candle to the sun. Unfading Father, what compares to His great love? His only Son, the Lion and the Lamb given to us, became a man that my soul should know its Savior.
we rise, we know, lift up the sound as it makes your praises roll. Behold the Lord, our God, will lead us home. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to be adored and be glorified. Thank you for the cross.
Thank you, Lord Jesus. So, purihin po ang Diyos. Hallelujah. Sapagat minsan pa ay narito po tayo at sa biyaya po ng Diyos ay muli po tayong makakasamba, muli po tayong makapagpapahayag ng mabuting balita. Mabuting balita ng Kanya pong tinapos na ginawa, mabuting balita ng Kanyang kaligtasan, mabuting balita ng Kanyang kagalingan, mabuting balita ng Kanyang pagpapalaya, pagpapatawad sa lahat po ng ating po mga kasalanan. At yan po ay patuloy na biyaya po niya sa bawat isa po sa atin. So purihin po ang Diyos, saan man po tayo naroon ay maniniwala po ako na ang Diyos po ay hindi nalilimitahan ng lugar, ng oras, ng panahon. So andyan po ang Diyos para po makakilos po sa atin. So purihin ang Diyos at tayo po ay narito at buhay pa po tayo. So ano man po ang nangyayari po sa ating pong mundo, sa daigdig na ito, tandaan po natin ang katapatan po ng Diyos ay hindi nagbabago. Hallelujah. So kung makikita po natin ang mga nilikha ng Diyos, kung makikita po natin yung pong Kanya pong mga himala sa araw-araw ng ating buhay. Alam niyo, ang ating pong mga buhay ay isang himala ng Diyos, ano? So sa araw-araw po ay nandiyan yung Kanyang pong supply, no? Nandiyan yung Kanyang provision, nandiyan yung Kanya pong pagbibigay po sa atin ng mga kinakailangan natin sa buhay. So imagine niyo ang buong mundo ay nasa crisis, no? Pero ako po ay naniniwala na ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Sapagat ang Diyos po ay nangako po siya, no? Nangako po siya na habang naririto, buo ang daigdig. Tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. So yan po yung nangyari po noong panahon ni Noah, no? Na alam naman natin na ang Diyos ay nagsalita kay Noah. At ito po ay lahat po ng mga sinabi ng Diyos patungkol sa Kanya na magiging daan ng kanilang kaligtasan ay ginawa po yan ni Noah. So sapagat ang Diyos po gusto niya pong magkaroon pa muli ng mga tao, no, nakikilala po sa Kanya at mabubuhay ayon sa Kanyang kalooban. So kung i-imagine po natin kung ganong katagal doon sila Noah, doon sa ark, no? Ma-imagine natin na ganong katagal kaya sila doon. So dahil po umulan ng 40 days and 40 nights, di ba? At hindi lang naman doon sa 40 days and 40 nights sila nanatili doon sapagkat ang tubig ay tumagal pa ng napakatagal. Hallelujah. So imagine niyo na kung baga nakita ko nga sa Biblia halos inabot sila doon ng kumbaga taon nang inabot po nila doon. Bakit po? Nagsimula po yung baha ay kumbaga parang February 17, ano? Ikalawang buwan na 17 araw sinasabi ng Biblia. So, and then, nagsimula ng umulan for 40 days and 40 nights. So, bumaha. And then, after 150 days, kumati yung tubig, pero hindi naman sila agad nakalabas po doon. So, sumadsad yung daong after 150 days. Doon po sa Mount Ararat. May binabanggit po ang Biblia na mga bandang 10 buwan sa unang araw. So, 10 buwan, kumbaga sa ating pong calendar ay parang October yon. 10 buwan ng unang araw. Nakita yung taluktok ng bundok. Pero di pa sila doon nakalabas. Dumaan pa uli ang 40 days. So nagpalipad si Noah ng uwak muna, nagparoot pa rito, yung uwak. And then nagpalipad din po siya doon ng kalapati upang tingnan kung humupa na po yung tubig.
Pero nagbalik uli yung kalapati at naghintay po uli sila ng 7 days. No? And then, makita natin sa Bible ay nakita niya na tuyo na yung lupa. Pero unang araw ng unang buwan, so January. Kumbaga sa calendar lang po natin yan. And then, na lumabas sila doon sa ark ay ikalawang buwan, 27 araw. So, hindi natin titingnan sa Bible, pero nandito po yan eh. Basahin na lang po ninyo, ni-encourage ko kayo, basahin po ninyo yung Genesis chapter 6, 7, at saka po yung Genesis chapter 8. So, apoy iisip, nagbubulay-bulay, sabi ko, paano tumagal doon sila Noah? Samantalang noon ay, di ba, nandoon lang sila, buong pamilya. Hindi naman sila makalabas. No? Nakaka-quarantine din po sila doon sa napakatagal na panahon. Pero po, kung imagine niyo, hindi na ubos yung kanilang pagkain, hindi na ubos yung kanilang inumin. So I believe it is a miracle, no? So kaya ito po yung point kapag ka naniwala po tayo sa sinasabi ng Diyos, ay meron pong miracle na mangyayari. So naalala ko yung sa Genesis, ito pwede natin tingnan sa Genesis chapter, pagkatapos silang lumabas, chapter 8, no, doon sa verse 20, alam nyo, unang-unang ginawa ni Noah, naghandog agad siya sa Diyos. Siya nag-alay na malilinis na hayop. Sabi doon sa verse 20, at ipinagtayo ni Noah ng isang dambana ang Panginoon. Yan. Noah builded an altar unto the Lord and took every clean beast and every clean fowl and every burnt offerings on the altar. So, nakita natin na nasa verse 21, no? Sinamyo ng Diyos. So, yung pong ano po yun, yung alay bilang masarap na amoy, no? At nagsabi ang Panginoon sa sarili, and the Lord said in His heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore everything living as I have done. So hindi ko na muling lilipulin pa lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. So because of the sacrifice offering na ginawa po ni Noah, ay nalugod po ang Diyos po doon. Kaya meron po siyang ipinangako. Alam niyo po, meron po siyang sinabi sa verse 22, while the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. So, samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik, ang pag-aani, ang lamig at ang init, at ang tag-araw at ang tag-ginaw, at ang araw at gabi. Kita niyo po yun, nakita po natin yung cycle ng blessing na hanggang ngayon ay tinatamasa ng tao. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit lumulubog ang araw, sumisikat, yung lahat ng mga season dumarating, yung lahat ng mga pananim tumutubo, no? At ito po yung source ng ating pong kinabubuhay. So, ganyan po kabuti ang Diyos. Yung kanya pong katapatan ay sa lahat ng henerasyon. Hallelujah. Doon sa Psalms 119, doon sa verse 90, sabi dyan, thy faithfulness is unto all generation. Thou hast established the earth, and it abideth. Nananatili. Hallelujah. So, kanyang itinatag ang daigdig at ito'y lumalagi. So, you see, that is the faithfulness of God. Yan po ang talagang katapatan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Thank you, Lord. Hallelujah.
At mamaya makita natin how much more sa pamamagitan naman ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord Jesus. Alam nyo, itong si Solomon, kung maalala nyo, sumulat po siya ng Ecclesiastes, si Solomon. No? At nakita niya, si Solomon, pinakamarunong na hari na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng wisdom. So nakita niya lahat ng bagay. Sa ilalim ng araw. Pero yung unang bahagi ng kanyang sulat sa Ecclesiastes chapter 1 ay sinabi niya, walang kabuluhan lahat ng bagay. Bakit po? Kasi nais po niyang iparating na dito sa mundo ay maaaring talagang lilipas at mawawala. Maging yung buhay natin mawawala. Pero meron po siyang binanggit na napakaganda. Alalahanin mo ang Diyos. Hallelujah. So alam ba natin, sabi nga doon, tingnan lang natin sandali yung Ecclesiastes para makita lang po natin. Ecclesiastes chapter 1 sa verse 4. Sa verse 4, sabi po dyan, makita niyo sa script, pero babasahin ko sa Tagalog at tuloy-tuloy lang po natin yan hanggang verse 9. At namnamin natin yung sinasabi. Sabi dyan, isang salin ng lahi ay yumayaon at ang ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. Ang araw naman ay sumisikat at ang araw ay lumulubog at nagmamadali sa dakong sisikatan nito. Ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan at pumipihit sa hilagaan. At laging pumipihit na patuloy at ang hangin ay bumabalik uli ayon sa kanyang pihit. Sa 17, sabi, lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat. Gayon may hindi napupuno ang dagat. Sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaap. Hindi maisasaysay ng tao, ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tenga man ay nasisiyahan sa pakikinig. At doon sa verse 9, yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. So makita natin na bakit ganon umiikot ang mundo, di ba? And then yung tubig, tumataas, kumakate, and then yung mga ilog, dinadaluyan ng tubig, kinabukasan makikita mo uli, dinadaluyan ng tubig. Hallelujah. So, makita natin yung pong katotohanan na sinabi niya, okay, napakagandang mabuhay sa daigdig. Pero mas masarap mabuhay na mayroong Diyos at kasama ang Diyos. Hallelujah. Kung kasama mo ang Panginoon sa iyong buhay, ay ma-appreciate mo, ma-recognize mo yung lahat ng mga bagay na biyaya ng Diyos at maging yung kanyang katapatan. Kaya sabi niya doon sa Ecclesiastes chapter 12, sa verse 1, ito po ang pinakabuod ng lahat. Sabi niya, alalahanin mo rin naman sa verse 1, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So verse 2 sabi, bago ang araw, no, while the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. And then sa verse 13, ito po yung pinakabuod na sinasabi niya. Ito ang wakas ng mga bagay. Lahat ay narinig. Sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So ibig pong sabihin ay Diyos ang kailangan po natin. Amen po ba?
At dito po tayo masasatisfy ng ating pong mga buhay. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po ang nagsusupply, siya po yung supplier, siya po yung sustainer, siya po yung source, siya po yung provider. Naniniwala ka ba doon, kapatid? Sapagkat siya nga po yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. So may mga bagay na hindi tayo maintindihan, hindi maunawaan. Leave it to God. Amen? Leave it to God. Kailan ba matatapos ito? Leave it to God. No? Basta't antayin natin ang Panginoong Jesucristo. And then, wag nating antayin yung Antikristo. Si Kristo ang antayin natin. Sapagkat siya yung magliligtas sa atin. Amen? At mamaya makita natin paano ba yung daan ng kaligtasan na ginawa ng Diyos para kumbaga lahat po ng tao ay makarinig ng mabuting balita. So, meron binanggit doon sa Romans chapter 11, verse 33. Napakaganda po nito. Sa Tagalog ang sabi, O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. O di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Sabi diyan. How unsearchable are His judgment and His ways past finding out. Sabi doon sa TPT translation, who could ever wrap their minds around the riches of God and the depth of His wisdom and the marvel of His perfect knowledge? Who could ever explain the wonder of His decision or search out the mysterious way He carries out His plans? Sa verse 36, ito po napakaganda. Sabi diyan, for of Him and through Him and to Him all things, to whom be glory forever and ever. Sapagkat sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Amen? Ang ganda ng sinabi sa TPT translation, sabi, and because God, so take note, sabi, and because God is the source and the sustainer of everything, everything finds fulfillment in Him. May all praise and honor be given to Him forever. Amen. And who is that God? Our God. The God, the Creator of the heavens and the earth. The God, the Lord Jesus Christ. So you need Him. Amen po ba? Kailangan po natin siya. Kailangan po nating paniwalaan at tanggapin ang lahat ng mga ginawa niya at lahat ng mga pagpapala niya sa ating mga buhay. Kaya po, kung makikita po natin, yung pong cycle ng blessing na yan, na ipinangako niya po, kanina nakita natin kay Noah, how much more yung sacrifice ni Jesus? Amen? How much more yung sacrifice ni Jesus? Sa Hebrews chapter 10, verse 12, napakaganda po, but this man, referring to Jesus, after He had offered one sacrifice for sins, forever sat down at the right hand of God. This is the finished work of Jesus on the cross. This is what the Lord Jesus has done. Hallelujah. And He is at the right hand, sat down at the right hand of God. Why? To intercede for us. Why? To release all the blessings na Kanyang ginawa at tinapos at ipinangako doon sa cross nung ito po'y Kanya pong nasunod. And then sa verse 14, for by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. Yung pong ginawa ng Panginoon sa isang pag-aalay. Ikaw na mananampalataya, ikaw na anak ng Diyos, na sumampalataya at tumanggap at nanalig sa Kanya, you are perfected forever. You are sanctified. Meaning, you are being made holy at ikaw ay sineparate ng Diyos. Amen?
Para saan? Para sa kanyang sariling pag-aari. Hallelujah. Amen? So kung ang Diyos ay nalugod doon sa inialay ni Noah, gaano pa kaya yung pag-aalay ng Panginoon? Alam po ba natin kung gaano kadakila, kung gaano kabiyaya yung ginawa ng Panginoon mismo sa atin dahil sa kanyang buhay? Mas nalugod po ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung nangako siya kay Noah na wala ng curse, wala ng hatol, na hindi niya na muling gagawin yung kanyang ginawa, mas lalo pa ngayon sa ating Panginoong Jesucristo na wala ng curse sa iyo. Amen? Wala ng judgment sa iyo. At pagpapala ng blessing and grace and favor ang darating sa iyong buhay. So you need Jesus. Thank you, Lord God. This is the new covenant through His blood. And it's all because of Him. Hallelujah. So kung ngayon nakikita natin at nararanasan natin, ito po, pakinggan po natin mabuti. Kung nakikita natin at nararanasan natin yung ipinangako ng Diyos noon pa dahil sa kanyang katapatan, na ang araw ay palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-tanim, tag-ani, tag-init, tag-lamig, araw, gabi, palaging sasapit. Gaano pa kaya ang pagsunod, pag-aalay ng Panginoon? Amen? Na yung lahat ng mga pinapangako niyang blessing sa buhay natin ay mangyari at maganap. Amen? If you are in Christ, surely goodness and mercy shall follow you, shall follow us. All the days of our life. Do you believe that? All the days of our lives. So although ito'y pinangako niya sa Old Testament, doon sa Psalms 23, sinasabi po doon ni David, how much more in the new covenant of His grace? Amen po ba? So you need Jesus, the source of everything. The source of life. Amen? He is the author of our faith. He is the author of change. Hallelujah. At higit sa lahat, siya po yung buhay na walang hanggan. Hallelujah. Thank you, Lord, for all the blessings that we have in Christ. Amen po ba? So kung makita natin, doon sa Philemon, sabi doon sa verse 6, that the communication of thy faith may become effectual. Ito po isa sa mga paborito kong verse. That the communication of thy faith may become effectual. Ibig sabihin ng energies, yung pong maka-powerful sa ibang sa translation na original. By the acknowledging, realizing, accepting, no? Kinikilala mo, tinatanggap mo, na yung lahat ng mabubuting bagay na meron ka kay Kristo. Amen. Lahat ng mabubuting bagay na meron ka kay Kristo. Thank you, Lord Jesus. And if you are in Christ, you are entitled for every good thing. Amen? Which is in you, in Christ Jesus. Kaya po ako po'y naniniwala sa panahon po natin ngayon. Alam niyo mga kapatid, meron po tayong mga pag-aaralan about the end time. At meron ako mga tinitingnan na mga reason kung bakit tayo ililigtas ng Panginoon at kung bakit hindi tayo makakasama sa Great Tribulation. Napakaganda pong katotohanan po yan. No? Pero ang mahalaga po ay makita po muna natin kung sino ang Diyos at kung ano yung kanyang ginawa sa buhay natin. Amen? At pagka ito'y na-realize natin, na-acknowledge natin, you will worship God. Hallelujah. You will praise Him. You will thank Him. Hallelujah. Amen? It is the goodness of God that leads us to repentance. Pag nakita po natin yung kabutihan ng Diyos,
Araw-araw magpapasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong pagpapatawad, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong kagalingan, salamat sa iyong proteksyon ng iyong dugo sa aming mga buhay. So ipinapahayag natin yung mga bagay na meron tayo. Amen po ba? Hallelujah. Ito mga sabi ng iba ay grace, wala, puro naman kayo grace, license to sin yan. Yung grace ay puro blessing, puro healing, puro prosperity. O ayaw mo ng prosperity, bigay mo sa amin. Kung ayaw mo ng healing, o sige, amin na. Yung forgiveness of God, o amin na yan. Pero yan po'y sa ating lahat. Bakit? Sapagkat yan po'y tinapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen? Paano naman yung pamumuhay, sabi nila? Paano naman yung pamumuhay sa katwiran? Paano yung pamumuhay sa kabanalan? Yung maging pleasing sa Diyos? Yung mabuhay sa kalooban ng Diyos? Ito po ang sagot dyan We need the revelation and understanding of who God is and what He has done for us. So bakit natin? Tingnan natin sa Colossians. Ano ba sinasabi ng Colossians chapter 1? Sabi doon sa verse 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. So panalangin ni Apostle Paul doon sa church na ito po yung pong mangyari. Pakinggan natin, sabi sa verse 4, since we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love which you have to all the saints, sabi dyan, verse 5, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before in the word of truth of the gospel. What is the word of the truth of the gospel? It is the righteousness of God. Tandaan po natin yan. Ito po katotohanan ng ebanghelyong ito. Ito po yung katuwiran ng Diyos. This is God's righteousness. Amen po ba? Why? Because Jesus is your righteousness. At maalala ko, sabi nga ng Bible, si Noah ay nag-inherit ng kanyang righteousness by faith, by believing. Sa verse 6, sabi diyan, which is come unto you, and it is in all the world, dumarating sa buong sanlibutan, lumalaganap. And I believe this, the gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and then, as a testimony to all nations. And then the end will come. So alam niyo mga kapatid, ang pinaka-focus at punto ngayon, what is the point? The gospel must be preached into all the world. Kaya I believe na ginagamit itong mga technology ito now at sa ating pong panahon. And I believe God is working. Amen? Patuloy na nagliligtas, magliligtas ang Panginoon. Yung lahat ng mga tinawag niya, ng mga Gentiles. Alam niyo, ang Panginoon ay napakabuti. Hindi po siya mapagpaliban sa kanyang mga pangako. Iniintay niya lang. Iniintay niya lang. Na ikaw, tayong lahat, ay kumilala at sumampalataya sa Diyos. And then, pag nagsimula lang tinanggap natin ang righteousness of God at ma-reveal ito sa ating mga buhay, magbubunga po ito. Amen? As it, do it also in you since the day you heard of it and do the grace of God in truth. Nung malaman mo ang biyaya ng Diyos sa buong katotohanan. Kaya I believe in the revelation of the grace of God. And this is what we need now. Amen? And knew the grace of God, sabi diyan, in truth sa katotohanan. So ang katotohanan ng biyaya ng Diyos. The truth that we receive, the gift of righteousness. The truth that we receive, the abundance of grace. Amen? Do you believe that it is yours? Hallelujah. Mag-amen po kayo mga kapatid. Kahit kayo nasa inyong mga tahanan, sabihin nyo, amen. Amen yan.
Amin yan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa verse 9, okay, ito, makita natin yung grace of God in all its truth, or in truth, sa katotohanan. For this cause, we also, since the day we heard of it, sabi diyan, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. So ito pala yung pinaka dapat nating matanggap. That you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. This is what we need. Amen? The revelation of what Christ has already done and given us. Binigay sa atin. Yung lahat ng inheritance na yan. About every good thing that you have in Christ. We are blessed with every spiritual blessings. Kailangan ma-reveal sa atin yan. Kailangan ma-fill tayo ng knowledge of His will. That we might walk worthy of the Lord. Sabi doon sa verse 10, that you might walk. Ito po, sabi ng iba, paano ang kabanalan sa paglakad? Ito nga po that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Amen po ba? So ito po yung pong kinakailangan ng church. Ito po yung kailangan natin. Magkaroon tayo ng patuloy na kaunawaan, no? Mabuksan yung mga mata ng ating mga puso, malaman natin yung kalooban ng Diyos sa buong karunungan at doon sa pagkaunawa sa lahat ng mga espiritual na bagay na meron tayo. Amen po ba? So that we might walk worthy of the Lord. That is the true grace of God in all its truth. Amen? And because we cannot do it on our own, God will do it and will help us to do it because He is in us. He is with us. Amen? Thank you, Lord. So increasing in the knowledge of God. Doon sa work of His hand, yung mga gawa at ginawa na ng Diyos. Sa ibang meaning nga po niyang increasing ay enlarge, to grow in knowledge, yung full discernment, acknowledging that you have. Amen? So this is the divine works of the Lord Jesus Christ. Because apart from Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. And then, thank you, Lord, sapagkat binigyan mo kami ng Holy Spirit that will remind everything. Amen? Of His Word. Isa po sa mga work ng Holy Spirit yan sa buhay natin. Now that you are in Christ, you must believe and know who you are and what you have. Your true identity. And our obedience, it follows. Eventually, we will walk in the righteousness of the Lord Jesus Christ in our life. Amen. Verse 11 sa Colossians chapter 1. Sabi diyan, strengthened with all might. Kanino pong kapangyarihan sa Kanya? According to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Strengthened with all might, according to His. Kanino pong kalakasan? He is the source of our power. He is the source of our strength. Amen po ba? And even patience and long-suffering and even joy is the fruit of the Holy Spirit. Amen? Naniniwala po ba tayo na even yung patience o yung long-suffering, amen, yung joy, amen, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit for the kingdom of God. Amen po ba?
So we must believe and know that we have the fruit of the Spirit. And that fruit of the Spirit, ito po yung pinoproduce ng banal na Espiritu sa ating buhay. Hallelujah. Alala ko, sabi doon sa Galatians chapter 5, but the fruit of the Spirit produced by the Holy Spirit within you is divine love in all its varied expressions. Joy that overflows, peace that subdues, patience that endures. Yung patience that endures, it is the fruit of the Holy Spirit. Kindness in action. So, tinitingnan ko po ito sa translation ito ng The Passion yata, o I believe the Passion Translation. Yung kindness in action, a life full of virtue, faith that prevails. Faith is also the gift of God. Gentleness of heart and strength of spirit. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Alam niyo, merong binanggit si at malapit-lapit na po tayo matapos. Merong binanggit si James about patience. Alam niyo, itong patience kasi, bakit po mahalaga ito? Kasi, tayo nasa kalagayan ngayon na talagang kailangan natin ng patience. Amen po ba? Kailangan talaga natin ng bunga ng Diyos sa buhay natin. At binanggit yan ni James chapter 5, no? Sa verse 7, sabi, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. So, meron siyang binanggit na hanggang sa pagparito ng Panginoon. Behold, sabi diyan, the husbandman, ito po yung farmers sa ibang translation, waited for the precious fruit of the earth and had long patience, binanggit ulit, for it until he received the early and latter rain. Hallelujah. Sa ibang translation, we must be patient, sabi diyan, and filled with expectation as we wait. Filled with expectation. Nag-i-expect po ba tayo sa gagawin ng Diyos sa buhay po natin? Hallelujah. Filled, sabi diyan, with expectation. As we wait, no, habang tayo nag-iintay for the appearing of the Lord. Think about the farmer, sabi diyan, who has to patiently wait. Di ba? So what the farmers do? Iniisip ko nga, ano bang ginagawa ng farmers? Ano ginagawa ng farmers? Di ba, lagi niyang dinidilig yung kanyang pananim. Lagi niyang tinitingnan. Lagi niyang nililinis, nire-remove niya, no? Inaalis niya yung lahat ng mga makakasagabal sa pagtubo. Hanggang sa ito ay mag-grow. Matagas siyang naghihintay. Di ho ba? So, ganun din po tayo. Maghintay po tayo, mga kapatid. And then, mabuhay po tayo ng nasa Panginoon. Mabuhay po tayo na ine-enjoy din natin yung pong biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kung meron mang hindi maganda, ay pagpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi dahil sa doon sa hindi maganda, kundi magpasalamat tayo sa Diyos kasi meron siya pong magandang gagawin at provision na ibibigay sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya napaka-importante po na talagang lumalago po tayo sa pagkaunawa. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mabuti po na tayo palakasin po natin yung ating pong mga puso sa biyaya ng Diyos, sa kalakasan ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. And then, balikan po natin yung sinasabi po doon sa Colossians chapter 1. Ayan. Magpasalamat po tayo sa Ama na siya nag-qualified sa atin, di ba? Sabi diyan, giving thanks unto the Father. Colossians chapter 1 verse 12.
Giving thanks unto the Father, sabi po dyan, which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Amen? Pagpasalamat natin sa Ama sapagat siya po yung nagpagindapat sa atin. Siya po yung nagpamana po sa atin kasama ng doon sa liwanag, kasama ng mga saints, kasama ng mga na-sanctified, kasama ng mga anak niya. Thank you, Lord. The light. Sino po ang source ng light? Sino po ang light? Mismo si Jesus. At siyang nag-delivered sa atin, sabi diyan sa verse 13. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your light. Thank you, Lord, for Jesus na dinilivered mo kami sa power of darkness at inilipat mo kami sa iyong kaharian, sa iyong liwanag. Thank you, Lord. And we will see the light of Jesus, the beauty and the glory of His holiness and His righteousness in our life. Thank you, Lord. In whom we have redemption, sabi doon sa verse 14, through His blood. At tayo po magte-take ng communion, mga kapatid. At muli alalahanin natin. Ano po ang alalahanin natin? Ang Panginoong Hesukristo. Even the forgiveness of sins. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Thank you, Lord. Hallelujah. And this is the effect of the blood of Jesus. Mga kapatid, ito po yung biyaya na hindi rin titigil sa atin. Amen po ba? Na palaging sasapit. Yan po yung mga biyaya na hindi mapapatid at hindi matatapos. Habang buhay ang Panginoon at habang po siya ay naroroon sa kanan ng Ama, ay tuloy-tuloy ang kanya pong biyaya. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng tubig sa ilog. Amen? Tuloy-tuloy ang pagsikat ng araw. Tuloy-tuloy ang liwanag ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah! At tuloy-tuloy pa rin na hindi niya tayo hahatulan, maparusahan. Amen? Hindi na tayo masusumpa. Wala na po tayo sa ilalim ng sumpa. Why? Because Jesus took it all on the cross. Remember this covenant forever. His faithfulness endures forever. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. His love and His faithfulness. Naalala ko yung Psalms 89, ano? Pwede natin i-search dyan, Psalms 89, verse 2. Kanina binabasa ko po ito na sabi ko, thank you, Lord. Napakadakila mo sa iyong katapatan. Kasi po naalala ko yung katapatan ng Diyos. Psalms 89, verse 2. Ano po sinasabi po dyan? Sa Psalms 89, verse 2. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. For I have said, sabi dyan, mercy shall be built up forever. As sa ibang translation, love. His mercy, His love, built up forever. It endures forever. And thy faithfulness shall thou establish in the very heavens. Amen. Where Jesus is seated at the right hand of the Father. And He is there for us, to intercede for us. He is there, hallelujah, upang yung kanyang blessing, yung kanyang katapatan sa kanyang mga pangako ay maranasan natin sa ating buhay ngayon. Thank you, Lord Jesus. Let us continue to give thanks. Hallelujah to the Father. Thank the Lord in everything. Give thanks to the Lord. No? Magala kayong lagi. Yan po sinasabi ng Diyos. Magala kayong lagi. Magala kayo sa Panginoon. Hallelujah. Pray without ceasing. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. Hallelujah. Sapagat ang Diyos din po ang gagawa niyan sa buhay natin. Sa 1 Thessalonians chapter 5, doon sa verse 23, doon lang po natin tingnan, and the very God of peace, hallelujah, sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit,
soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa verse 24, faithful is he that calleth you, who also will do it. Amen? At ginawa na nga po ng Diyos at tayo po ay kanyang inaring ganap, pinatawad at nilinis at binanal dahil sa pamamagitan ng kanyang dugo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. So mga kapatid, alalahanin natin, sino po yung Panginoong Jesucristo, yung kanyang ginawa doon sa cross. Habang tayo ay may pagkakataon, lagi po nating ipahayag, lagi nating i-declare sa buhay natin ay yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin, pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, kagalingan sa lahat ng ating karamdaman, yung pong kanya pong protection, yung kanyang provision, yung kanyang supply, yung kanyang blessing, hallelujah, yung kanya pong restoration, even promotion sa buhay po natin. Lagi natin angkinin na meron pong ginawa at gagawin pa ang Diyos sa buhay natin. It's all because of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So ngayon po, idarako po tayo sa ating pong communion. Thank you, Lord. At tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong katawan at sa iyong dugo na iyo pong inialay para sa amin. Salamat po sa sacrifice na iyong ginawa. Inoffer mo ang iyong buhay. Ang iyong katawan ay nagkaroon ng sugat, nagkaroon ng mga latay para sa aming kagalingan. Kinuha mo lahat ng sumpa. Kinuha mo lahat ng hatol, Panginoon. At salamat sapagat kami pinatawad ng iyong dugo at nilinis at kami iyong minahal, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa oras pong ito, gagawin po namin ito. Kine-claim namin, patuloy na pinagpapasalamat at nagpupuri kami sa lahat ng iyong ginawa, Panginoong Hesus, para sa amin. At magkaroon ito ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. At Ama, sino man po ang nakatunghay sa amin ngayon bago po namin tanggapin ang communion na ito. Hipuin mo po ang bawat isa na tanggapin ka rin nila, Panginoong Hesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat narito ang kapatawaran, narito po ang katubusan, narito po ang aming kaligtasan. Kaya, Panginoong Hesus, pinapahayag po namin na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At salamat sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo na sa amin dahil sa iyong katawan, dahil sa iyong dugo, dahil sa iyong buhay. Panginoong Hesus, salamat po, Ama, ang lahat ng luwalhati at papuri, karangalan ay sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus. So, tawagin po natin si Ate Emma, no, si Sister Emma, para po sa ating pong pagbibigay sa offering. Praise God. Truly, God's Word is so powerful. Amen? So sige po, patuloy po tayo ngayon. Let's honor God with our substance. Amen? So ngayon po ay magkakaloob po tayo at remember na sa ating pong pagkakaloob, we are honoring God, we are remembering Him, for it is He who gives us the power and the ability to produce wealth. Amen? Sa ating pong pagbibigay, it is our declaration na ang lahat-lahat ng ating pagpapala at ang pinagmumula ng ating pagpapala ay ang ating Diyos. Amen? That's why, sabi po ni Paul, when we give, we have to give with a cheerful heart
not with a reluctant heart, for God loves a cheerful giver. Amen? So, alam niyo po ba, there's power in your giving. Why? Because you are aligning with the Word of God. Amen? As if you are permitting heaven to bless you. As if you're permitting heaven na kung saan ay tunay nga na ang lahat ng pangako ng ating Panginoong Jesus is yes and amen for us. Amen? At as if sinasabi po natin na ang lahat-lahat ng ito, na kung ano ang meron ako, ay nagmula sa Diyos. That's why I am honoring you, Father. I am honoring you, Jesus. I believe in your finished work, na kinuha mo na ang lahat ng sumpa, maging ng aking sumpa ng kahirapan, upang kami ay iyong pagpalain. Amen? So that's why, when we offer God, kasi alam niyo po sa Diyos, tayo po ay sweet aroma sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. That's why every time we give to the Lord, it is pleasing aroma. It is a sweet, sweet aroma pleasing to the Father. Amen? And at alam niyo po, ito po ay para pong ATM din. Amen? We could see na itong ATM na kung saan mawi-withdraw natin ang lahat ng pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Lord. Amen? Why? Because we put God first. Why? Because we honor Him and declare not only into this realm, but to the unseen realm, that we have an Heavenly Father who supplies all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Sa ang susi po ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? So sige po, ngayon po ay magkaloob tayo na may pag-ibig at tunay nga na naggagalak sa ating mga puso. At dahil po ngayon po ay wala pa po tayong regular church, I encourage you na ibigay po ang inyo pong mga tithes, offering, o whoever na na-touch ng mensahe na ito and na nais po na magbigay ng kanila pong pledges, love offering for the furtherance of the gospel of grace na nagbibigay po ng pag-asa sa bawat nilalang. Amen? Because this is the only gospel na kung saan ay magbibigay sa atin ng talagang tapang, kapangyarihan, at pag-ibig na haripin po ang mundong ito. Amen? Sapagkat tayo ay pinagpala na ng ating Diyos. So nandiyan po, naka-flash sa ating pong screen, ang ating pong Union Bank account 003-2001-8672. Pwede niyo po yung mag-online deposit or sabi nga po, pwede niyo pong gamitin InstaPay or ang ating pong PesoNet to make an online deposit to that Union Bank account. Pwede rin naman po dun sa may mga GCash at PayMaya. Ang ating naman pong account ay 0961-776-8986. Amen? At hayaan po natin ang lahat ng ating pong pinagkakaloob ay katulad po ito ng isang binhi. Diba? Sabi kanina ni Pastor Magsasaka na na itatanim po natin sa lupa, amen, sa kingdom of God, na kung saan it will give us not only sabi nga po, mag-yield ng bountiful harvest at hindi lamang po harvest here on earth, but still harvest there pag nandoon na po tayo. But meantime, let's enjoy life, the life that Jesus has given us, the Zoe life. Amen? So sige po, yung pong nais po nating ipagkaloob, ay itaas po natin sa Lord at ipag-pray po natin ito. Thank you, Lord. Father, we thank you because we remember Jesus as our source. We remember that it is you who gives us the empowerment, the ability to produce wealth. And we want to honor you, Father, sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesus. And in this very time, Lord, continue, Lord, to make a radical change. Yes, Lord, open doors of opportunity, open doors of blessings, open doors of your grace and favor, Lord,
so that your faithfulness will be manifested sa iyo pong mga anak, O God, that we will prosper in this time. We will harvest 1,000-fold, not only 100-fold, but 1,000-fold of your blessings, O God. Dahil ikaw po ang nangako. And we declare, O God, na ang Diyos na nangako na kami po ay pagpalain, ay kayang tumupad ng kanyang pangako, just like Abraham, O God. Kaya salamat po. We give you the praise, the glory, and the honor. Thank you for all the gifts of your children, O God. At ikaw po, Panginoon, ang mabibigyan ng kaluwalhatian, karangalan ngayon, at magpawalang hanggan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.